Kailan ka nag-start mag-breed? Seriously breeding, siguro mga 2015. 2015? Oh, bago lang. Hindi naman ganun katagal. Yung nag-start ka, boss, ano yung mga linyadang sinimulan mo dati? Nako, kung saan-saan pa eh. Nagbibili-bili lang ako kani-kanina sa mga expo, ganyan. Pero nung tumino na talaga, nung nakilala ko si Bert. Nung nakakuha ko sa kanya una ng mga materyales, mga sweater boss, gano'n. Tapos naging magkaibigan kami. Pupunta ako sa farm niya. Bukod sa materyales, sinyaran niya na rin ako ng mga techniques and knowledge. Ginaid niya ako sa pag-breed. Tapos pinakilala niya na rin ako sa Team Esculin. So doon na nag-umpisa, naging mas seryoso yung... So parang si Boss Bert po ang parang mentor niyo? Yeah, oo, alam niya naman yan. Alam din naman ng mga tao yan. So malaki rin utang na loob sa kanya. So doon nag-umpisa talaga yung seryoso at matinong breeding nung nakahawak na ako ng bloodline ng mga Esculin. Kaya until now, yan lang din halos, yan lang din mini-maintain natin. Bali yung mga old bloodlines, boss, tinanggal mo na lahat yun. Ganun. Unti-unti siya naturally na wala eh. Oo. Hindi na nakakauwing buhay. Hindi na binibreed. Hindi naman, oo. Siyempre, yung iba tumanda na, naging, tawag yun, hindi na sila productive. Hindi na rin ako nagkuha ng iba. So, tsaka once in a while, sila sa Esculin Group, may mga bagong nadidevelop eh. Tsaka dito, maganda, na madami na shortcut eh. Kaya medyo mabilis din yung naging progress namin. Kasi nga, yung pag binigay sa inyo sa atin ng mga kagrupo natin sa Team Esculin, kumbaga tried and tested. Halimbawa, Setter Boston, talagang yung kumbaga sa yung research and development mo, tipid mo na eh. Hindi ka na mag-trial and error eh. Shortcut na. Medyo shortcut na kasi yun na. Tapos, the same time, yung nakikita ko naman ng mga galing sa kanila, yun din yung mga gusto ko talagang manok. Qualities, itsura, fighting style. Yun. So, doon na lang nag-focus. Boss mo, ano po ang pinaka-favorite ng kulay ng manok? Siyempre, most of pula pa rin. Pula. Pero, medyo nahilig din talaga ako sa off-colors eh. Tsaka nung mag-umpisa ako, medyo may mga success stories sa mga bulik, sa puti, yan. Medyo hiyang, kumbaga sa hiyang sa off-colors. Eh. Kaya palang dami nyo rin pong puti, no? Oo, puti. Tapos gold, yan. May rin. Pero lahat yan, may infusion yan ng ng mga Esculin lines. Mostly Sweater Boston, Sweater Gilmore, yan. Oh. Speaking of bullet, Boss Mau, no? So naglaban kami ni Boss Mau ng yung sa bakal, bullet yung kay Boss Mau. Sa akin, puti. Yung puti ko, kinaliskisan eh. Hindi naman. Nakasamba lang, boss. 2 beses na nakalaban ng kanilas brothers si Boss Mau. Hindi na, no point na tayo ngayon. 2 beses na rin kami natalo. Hindi na, no point na tayo kasi... Okay, isa sa biktima. No point na kasi baka makaganti pa kayo. Hindi na, magkakaibigan na, no point na. Oo nga, Kaya pa nagpasa na ng entry. Automatic no fight na. Oo. Boss Mau, ano favorite of color mo? Ever since bulik talaga. Bulik talaga. Maraming klase ng bulik eh, di ba? Yung light, yung pula, dark. Anong favorite mo sa mga bulik na yan? Kahit ano basta bulik. Pero ang share ko dyan, yung nagiging light na bulik. Siguro historically ang bulik na totoo, yung pinakaunang pure na bulik is puti. Kasi na-experience namin, pagka nag-breed kami ng bulik sa bulik, lighter bulik lumalabas, yung mga bulik na puti, yun ang lumalabas eh. Ibig sabihin, habang pinupuro mo yung bloodline siguro nila, mas nagiging lumalabas yung mas lighter. Siguro historically, 'di ba yung mga Irish English dome yan nung araw, 'di ba? Siguro lang baka yun yung original na bulik kulay puti. Ngayon, pag gumaganda lalo yan, pag yung mga pulang bulik, para madilaw, pag nilagyan mo ng mga sweater, syempre yun yung mga gwapong manok eh. So, nagiging red. Pumipino yung mukha, pumupula, gumaganda rin yung sukat. Yun. Ang balahibo, no? Yes, so Boss Mau, pagka nag-breed ka dito, early bird, local, national, gaano kadami madalas? Pinakamarami sa population lagi early bird eh. Sa experience namin kasi dun buhos yung materials. Tapos yun nga, sabi ko kasi kanina, yung mas madaming gamit eh. Magagamit mo panlaban, pambenta, yung matira pwede mong gawing kak, palugunin. Pwede mo rin naman pagdating ng early next year niya, mga January, February, bull stag siya. So, okay lang sumobra yung early bird. Anyway, sa question mo, usually ang kagaya ngayon this year, ang nabandidan ko ng early bird 800. Banded yun, no? So, baka maka-harvest sa mga 500. Kasi iba nabenta natin sa Expo. Tapos
Ang national ko, kung di ako nagkakamali, nasa 500 banded. Dami. Ang national, nasa 400. Late board, isang batch lang ginawa ko. Hindi ko pa alam kung sisu pa ngayon. Kung ilan. So, mga ganun. So, 800, 400, 400, ilan yun? 1.6. 1.6, oh. Banded, ha? O, sabi mo na $200, 1.8. O, siguro makaka-harvest ng mga 1,200. 1,200. Malinis siguro lahat. Grabe. Stag, so, Dami. in a season.